The traditional pahalik of the Jesus Nazareno begins today, January 7, at the Quirino Grandstand in Manila. For more updates, we have mobile journal Merimon Reyes. Merimon. Yes, Merimon, kamusta na sitwasyon dyan sa Quirino Grandstand? Comparatively from last year, madami na bang deboto? Yes, good morning Angelo and Angela. So far, maaga kasing sinimulan itong pahalik. Kagabi pa lang, pagkatapos ng misa para sa volunteers ng Quiapo at Traslasyon, maaga nang sinimulan itong pahalik dahil nga inaasahan na daragsa na ang mga tao. So starting last night, 6 p.m. hanggang ngayong umaga, 9 p.m., over 3,760 na ang mga debotong pumunta dito sa Quirino Grandstand para sa tradisyon na pahalik. Naasahan pa na mas darami ang tao sa mga susunod na oras dahil kaninang umaga hanggang dito lang sa bungad yung pinakapila. Pero ngayong tanghali, abot na doon mismo sa entrance tents ang pila ngayon ng mga tao. So kung nung kanina sinubukan natin na pumila para sa halik, estimate natin mga 5 minutes, makakalapit na tayo. Pero ngayon mga 10 to 15 minutes na yung pinaka waiting time para sa mga naghihintay ng kanilang pagkakataon. Pero same doon, comeback nito nung pandemic, ever since nung pandemic, bawal pa rin na halikan yung pinakaparte ng imahe na exposed sa publiko. So ang hinihikayat pa rin dito, yung pagpupunas gamit yung kanilang mga tuwalya, mga panyo, at iba pang mga prayer paraphernalia. Oo. Merimon, can you describe to us, eto na, naglabas na sila kahapon kasi ng official na mga little changes na ginawa nila sa Andas. Yes, yung nakasanayan kasi natin na enclosed ito sa glass, yung imahe ng Jesus Nazareno. Same pa rin siya pero this time meron ng sunroof na dinagdag, nagawa sa tempered glass at may glass panels na rin. Ito yung isang measure nila para masiguro na yung natural light makakapasok ng maayos doon sa loob ng Andas para even yung mga nanonood mula sa matataas na mga building na madadaanan ng traslasyon, makikita at masisilayan itong imahen. At the same time, meron na rin ang ventilation system na nilagay sa loob para nga masagot naman yung moisture issues na nakita last year mula sa pawis, mula sa init na panahon, yung posibleng hamog. At the same time, yung nakasanayan ng mga deboto na pwede silang makatungtong. Yung iba kasi tinutungtungan nila yung mga bulaklak, yung mga puwang sa kahoy ng Andas, o kaya yung mga ilaw. Ngayon, mas tinaasan na ang Andas. So ang measures na to para masiguro na lahat ng tao, ng mga deboto, malapit man o malayo sa traslasyon, maaaninag makikita itong imahen habang umaandar ang traslasyon. With regards to yung mga issues, wala bang aberya na ranasan dyan? So far, so good ba, Merimon? So far, 24/7 na nakaantabay din dito yung medical team. Pero simula nung nandito tayo kayo ng madaling araw, may ilang cases na mga nadudulas. Kasi pagka maglalakad ka dito sa Quirino Grandstand, may kaunting mga slopes sa ilang mga hakbang dito. So merong senior citizen ka rin ang nadulas. Pero nung lumapit naman ang MDRMO pati yung medical team na nandirito, okay naman ang kondisyon ni tatay. Pero so far, worst cases, wala pa naman. Pero ine-expect nila na mamaya, pag nagsiksika ng mga tao dito, ang pwedeng maging kaso dito ay pwedeng may mahilo, merong ma-heat stroke kung sakali na uminit pa talaga ang panahon, o kaya naman ay sumama ang kanilang pakiramdam kung sakali namang umulan sa mga susunod na oras. Ano oras expected ba dyan, Merimon, ang magiging peak crowd? Actually ngayon, ito na, nagsisimula na nga raw yung peak crowd until mamayang tanghali. Pero since may pasok pa raw ngayon, pwedeng mas tumaas pa ang bilang ng mga deboto pupunta dito mamaya after office hours. So bandang 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. Itong 3,760 na count simula last night hanggang ngayong tanghali, pwedeng dumoble pa o itong triple mamaya. Pero mas sure sila, yung mga nakausap natin dito, lalo na mula sa Hijos del Nazareno na mga deboto, mas darami ang tao pagka January 8 hanggang January 9 dahil yung ilan sa mga to sasama na rin hanggang traslasyon. Oo. Merimon, just to be clear, mas medyo pinaaga ng konti itong pahalik. Kumusta naman yung mga pila dyan ng mga deboto? Meron bang segregation of lines para sa mga PWD, mga buntis, senior citizens? Binibigyan nila ng priority yung mga matatanda, yung mga PWD na nakikita. Kasi doon mismo sa entrance dito, papasok sa Quirino Grandstand, may mga nakabantay din doon at iniisa-isa nila. Bukod sa inspection, sa mga bit-bit na bag ng mga debotong nandirito, ina-assist din nila lahat ng mga pupunta. So kung sakaling merong mga cases na may naka-wheelchair, may nakatungkod man,
o merong mahihirapan na maglakad o maghintay ng napakatagal, na-assist naman sila para mas maagapan pa o mas mapadali yung kanilang pagpila para sa pahalik. At the same time, yun din yung nakita natin kanina, mabilis lang ang mga segundong binibigay para sa mga deboto. Hindi nila pinatatagal dahil nga mas mahaba na ang pila ngayon. At pagkatapos nilang humalik sa likuran na nitong imahen, dire-diretso na ang kanilang pag-exit hanggang sa labas na. Dahil isa raw na ito sa mga crowd control measures nila kasi nga pag nagdagsa na ang mga tao, baka yung iba mainip at mahirapan sa pag-crowd control. Oo. Mary, may tanong na ako sa video feed kasi nakikita natin yung mga bago ipasok yung panyo at pinupunasan yung si Jesus Nazareno, no? Meron silang pinupunasan sa taas na parang itim. Ano yun? Yun yung parte ng kahoy, yung crucifix na bitbit Yeah. Na mismo nakaus- ni Nazareno. this time around doon sa nakausli. may paanan niya, dito sa Okay. likuran mismo ng imahe, may part din nung kahoy na o nung crucifix na bitbit niya ang exposed din. So, bukod doon sa paanan na pwedeng punasan o hawakan ng mga deboto, pinupunas din nila yung kanilang mga towel o panyo doon mismo sa krus. Okay. Okay, Mary Mon, meron ba silang napag-uusapan dyan, particularly yung mga opisyales dyan, doon sa maaaring itatagal ng prosesyon? 2012, sabi nila, ito yung naitalang pinakamatagal, umabot ng 22 hours bago na ibalik itong si Jesus Nazarene sa National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayong taon kaya, mga ilang oras yun? Wala pang definite number silang hinahabol sa estimate time ng pinakatranslation. Pero as usual, ang pinaka-goal dito ay mas mapabilis yung, kumbaga, yung pagbiyahe ng imahe mula dito sa Quirino Grandstand papunta sa Minor Basilica. Ilan sa mga measures kasi na ginagawa pa rin nila ngayon bukod sa road closures ay yung mahigpit na pagbabantay sa mga daraanan. Halimbawa, sa mga tulay na madaraanan ng translasyon, for example, yung Jones Bridge, hindi na pwedeng tumambay dito ang mga tao. So kailangan diretso dadaan lang doon ng mabilisan o ng maayos itong andas. Pag nakalagpas na ito, doon lang pwedeng pumunta ang mga tao. So tansya nila sa ganitong mga measures, mas mapapabilis na kasi hindi magsisiksikan yung daanan. Pero malalaman na lang natin kung magiging effective ba itong mga measures nila sa araw mismo ng translasyon, kung mapapaikli ba talaga nito yung travel time ng imahe. Alright, thank you for the updates. That was mobile journalist Mary Mon Reyes.